Ang bawat pirma mo rito, Tristan, ay hindi lamang tinta sa papel. Ito ang korona ng pamilya Montenegro na tatagal ng ilang henerasyon. Ang tinig ni Doña Esperanza ay tila isang malamig na talim na humihiwa sa katahimikan ng mansyon, isang utos na binalot sa pelos ng pagmamahal ng isang ina. Ngunit sa ilalim ng sahig na kinalalagyan nila, sa loob ng isang maliit at malamig na laboratorio na tanging liwanag ng screen ng computer ang nagbibigay buhay, ang tunay na may-ari ng tagumpay na yon ay nakikipagbuno sa kamatayan. Si Tala Isabel Navarro ay nakasandal sa matigas na upuan. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang pilit na tinatapos ang huling pahina ng kanyang pananaliksik. Ang bawat letra sa keyboard ay tila isang mabigat na hakbang sa gitna ng putikan. Ang kanyang tiyan na nagdadala ng siyam na buwang buhay ay biglang tumigas. Isang matinding kirot ang gumuhit mula sa kanyang balakang hanggang sa kailaliman ng kanyang sinapupunan, isang pasakit na tila binibiyak ang kanyang katawan sa gitna. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi, ngunit walang tunog na lumabas, kundi ang mabilis na paghinga na punong-puno ng kaba. Ang pawis na namumuo sa kanyang noo ay malamig, kasabay ng malakas na pagbuhos ng ulan sa labas na tila gustong wasakin ang mga salamin ng bintana. Ang hangin ay amoy kemikal at luma, isang amoy na naging tahanan ni Tala sa loob ng 5 taon. Huwag muna ngayon, Luna, pakiusap, bulong ng kanyang isip habang ang kanyang kamay ay humahaplos sa bilog ng kanyang tiyan. Konti na lang, anak. Para ito sa mga inang tulad ko na walang boses. Sa itaas na palapag, narinig ni Tala ang marahan, ngunit tiyak na pag-usad ng mga silya sa sahig na gawa sa nara. Narinig niya ang banayad na pagtatama ng mga basong kristal, isang pagbati para sa isang kasunduang magdadala sa pangalan ng kanyang asawa sa rurok ng medikal na mundo. Ang bawat tawa ni Tristan na umaabot sa kanyang pandinig ay tila isang sampal ng katotohanan. Ang lalaking pinangakuan niyang mamahalin hanggang sa huling hininga ay abala sa pagbebenta ng kanyang kaluluwa sa mga mamumuhunan habang siya ay narito, mag-isa, nagdurugo sa gitna ng sariling pag-aalay. Naramdaman ni Tala ang pagdaloy ng mainit na likido sa kanyang binti. Ang panubigan niya ay pumutok na. Ang sakit ay hindi na lamang isang guhit, kundi isang dambuhalang alon na lumulunod sa kanya. Binitawan niya ang mouse ng computer at ang kanyang braso ay tumama sa isang bote ng saline solution na mabilis na gumulong sa sahig hanggang sa tumama ito sa dingding at mabasag sa libu-libong piraso ng kristal. Ang bawat piraso ng salamin ay tila anino ng kanyang mga pangarap. Tristan, tawag niya sa kanyang isip, ngunit ang tanging sumagot ay ang dagundong ng langit na nagpapakatal sa pundasyon ng gusali. Walang dumating. Walang kamay na humawak sa kanya. Gusto niyang sumigaw, ngunit ang kanyang lalamunan ay tila barado ng buhangin. Sa gitna ng labo ng kanyang paningin, nakita niya ang pulang ilaw ng USB drive na nakasaksak pa rin sa computer. Doon nakatago ang lahat ng gabi na hindi siya natulog, ang lahat ng sakripisyo niya bilang asawa, at ang tanging pamana na maibibigay niya sa mga kababaihang namamatay sa panganganak dahil sa kahirapan. Pilit niyang iniabot ang kanyang kamay, ang kanyang katawan ay bumagsak mula sa upuan patungo sa malamig at malagkit na sahig. Ang kanyang pisngi ay dumikit sa semento, damang-dama ang lamig na tila nanunuot sa kanyang mga buto. Bawat pulgada ng paggapang ay tila isang milyang paghihirap. Sa itaas, ang boses ni Tristan ay narinig niyang muli, malinaw at puno ng pagmamalaki. It's a breakthrough for the Montenegro Group. We will change the history of medicine. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tala. Isang kasinungalingan. Isang pagnanakaw na binalot sa suit na may mahal na tatak. Sa huling lakas na mayroon siya, nahawakan ni Tala ang USB drive. Hinugot niya ito. Ang maliit na piraso ng plastic at metal
ay tila naging pinakamabigat na bagay sa mundo. Idiniin niya ito sa kanyang dibdib, malapit sa kanyang puso, habang ang isa pang matinding kontraksyon ay yumanig sa kanyang buong pagkatao. Ang kanyang paningin ay unti-unting naging itim. Ang huling nakita niya ay ang anino ng isang tao sa may pintuan ng laboratorio. Isang silweta na hindi niya malaman kung kaligtasan ba o ang simula ng kanyang wakas. Ganito na lang ba ang halaga ko? Ang boses na yon ay hindi galing sa labas, kundi isang hiyaw sa loob ng kanyang kaluluwa. Ang bawat sakripisyo niya, ang bawat pagtitiis sa ilalim ng kapangyarihan ng kanyang biyenan, ang bawat pananahimik niya para sa katahimikan ng tahanan. Lahat ba yon ay para lamang maging isang tuntungan sa ambisyon ng iba? Ang lamig ng sahig ay unti-unting nawala, napalitan ng isang nakakamanhid na pakiramdam. Ang huling bagay na naramdaman ni Tala ay ang marahang paggalaw ni Luna sa loob ng kanyang tiyan. Isang huling paalala na sa gitna ng pagtataksil, may isang buhay na naghihintay na masilayan ang mundong ito. Kahit na ang mundong iyon ay tila handa na siyang ibaon sa limot. Nang muling bumukas ang kanyang mga mata, ang amoy ng kemikal ay napalitan ng matapang at nakakahilong amoy ng mga bulaklak na pangpatay at mamahaling pabango. Ang kisame ay hindi na ang mga tubo ng laboratorio, kundi isang puting kisame ng isang pribadong silid sa ospital. Tala, gising ka na. Napagod ka lang siguro sa sobrang pagtatrabaho. But don't worry, safe ang baby. Ang boses ni Tristan ay malapit sa kanyang tainga, malambot, tila isang haplos ng isang mapagmahal na asawa. Ngunit nang itaas ni Tala ang kanyang nanginginig na kamay upang hawakan ang kanyang tiyan, naramdaman niya ang kawalan. Ang dati ay may buhay at bigat, ngayon ay patag at balot ng benda. Nasaan ang anak ko? Ang kanyang tanong, na tila isang kalos na halos hindi marinig. Ngunit ang tanging sagot ni Tristan ay isang matipid na ngiti at ang pag-iwas ng kanyang mga mata patungo sa labas ng bintana, kung saan ang sikat ng araw ay tila nangungutya sa dilim na namumuo sa puso ni Tala. Ang bawat pintig sa kailaliman ng dibdib ni Tala ay tila isang malupit na paalala ng isang malalim na kawalan. Ang silid sa ospital ay napaliligiran ng mga pader na kulay ginto at ivory, punong-puno ng mga mamahaling bulaklak na ang bango ay tila nakakasakal. Ngunit para kay Tala, ito ay isang marangyang bilangguan. Ang hangin ay tuyo at malamig, nagmumula sa aircon na walang tigil sa pagbuga ng hanging walang buhay. Sinubukan niyang iangat ang kanyang katawan, ngunit ang hiwa sa kanyang tiyan ay tila muling bumukas sa bawat galaw, isang hapdi na gumuguhit hanggang sa kanyang gulugod. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman niya ang isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Ang kanyang suot na manipis na silk gown ay unti-unting nababasa. Ang gatas na para sana sa kanyang anak ay kusang dumadaloy, tila naghahanap ng bibig na dapat magpakalusog dito. Ang bawat patak ng likidong yon sa kanyang balat ay mas masakit pa kaysa sa anumang operasyon, dahil ito ay katibayan ng isang koneksyong pinutol ng mga kamay na mapagsamantala. Narinig ni Tala ang dahan-dahang pag-ikot ng hawakan ng pinto. Ang tunog ng mga yabag sa makinis na sahig ay tila mga martilyong nagpapatibay sa kanyang kaba. Pumasok si Doña Esperanza, ang kanyang biyenan, na ang ayos ay tila hindi nanggaling sa isang puyatan. Ang bawat hibla ng kanyang buhok ay nasa tamang lugar, at ang kanyang ngiti ay tila isang maskarang gawa sa porselana. Hija, kailangan mong ubusin itong bird's nest soup. It's very expensive. Pinaluto ko pa yan sa chef natin para mabilis kang lumakas, ang wika ni Doña Esperanza habang inilalapag ang isang mangkok na pilak sa bedside table. Nasaan ang anak ko? Nasaan si Luna? Ang nangangatal na tanong ni Tala. Ang kanyang tinig ay tila isang basag na kristal, kulang sa lakas ngunit puno ng pighati. Doña Esperanza sighed, a soft, patronizing sound that felt like a needle under the skin. You have to understand, Tala.
Ang baby ay masyadong mahina. The doctor said she needs to stay in the NICU under strict observation. Huwag kang maging makasarili, Hija. Isipin mo ang kapakanan ng bata, hindi ang gusto mong may mayakap lang. Huwag kang mag-alala, ma. I'm handling everything. Ang boses na yon ay nanggaling sa malaking television screen na nakasabit sa dingding. Automatikong bumukas ito sa balita ng umagang yon. Nakita ni Tala si Tristan, ang kanyang asawa, na nakasuot ng isang makisig na charcoal gray suit. Nakatayo siya sa harap ng maraming mikropono. Ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon at pekeng kababaang loob. Ang FACO Sovereign Method ay bunga ng maraming taon ng pagsusumikap ng Montenegro Group, ang pahayag ni Tristan sa harap ng media. This research will save thousands of indigent mothers from postpartum complications. I dedicate this breakthrough to my family and to the future of Philippine medicine. Nanigas ang buong katawan ni Tala. Ang mga salitang binibitawan ni Tristan ay ang eksaktong mga pangungusap na isinulat niya sa kanyang journal noong mga gabing halos hindi siya kumakain para lamang matapos ang data. Ang mga teoryang binabanggit ng kanyang asawa ay ang kanyang sariling mga ideya, ang kanyang pawis, ang kanyang talino, na ngayon ay ipinaparada sa buong mundo bilang pag-aari ng isang lalaking hindi man lang marunong humawak ng scalpel ng tama. Naramdaman ni Tala ang pag-akyat ng isang mainit na likido sa kanyang mga mata, ngunit hindi niya hinayaang pumatak ang mga ito sa harap ng kanyang biyenan. Ang kahihiyan o hiya ay tila isang mabigat na bato sa kanyang lalamunan. Habang ang mundo ay pumapalakpak para sa kanyang asawa, siya ay nakahiga sa kama, basang-basa ng sariling gatas at ninakawan ng karapatang makita ang sariling anak. You see, Tala, ang masayang wika ni Doña Esperanza habang nakatingin din sa TV. Tristan is building a legacy. Isang dakilang asawa ang marunong magsakripisyo sa anino ng tagumpay ng kanyang kabiyak. You should be proud. After all, the Montenegro name is now your name too. Hindi ba't iyon naman ang pangarap mo? Ang maging bahagi ng isang marangal na pamilya? Hindi ko kailangan ng dangal na galing sa nakaw, ang bulong ni Tala sa kanyang sarili. Ngunit ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay isang mahinang ubo na nagpaliit sa kanyang mundo. Nang umalis si Doña Esperanza, iniwan niya ang silid na puno ng mabigat na katahimikan. Sa huling lakas na mayroon siya, pinilit ni Tala na bumaba sa kama. Ang bawat hakbang niya sa malamig na tile ay tila paglakad sa mga pako. Ang kanyang kamay ay nakakapit sa pader. Ang kanyang mga kuko ay tila ba gustong bumaon sa semento. Kailangan niyang mahanap si Luna. Kailangan niyang maramdaman ang tibok ng puso ng kanyang anak upang malaman kung siya pa ba ay buhay o isa na lamang anino sa loob ng mansyong ito. Narating niya ang pinto at pinihitang hawakan. Ngunit sa pagbukas nito, hindi ang malayang pasilyo ang bumungad sa kanya. Dalawang lalaking nakasuot ng barong, may mga katawang tila pader ng kuta, ang humarang sa kanyang daan. Ang kanilang mga mukha ay walang emosyon, tila mga rebulto ng kapangyarihan. Ma'am, bawal po kayong lumabas. Utos po ni Doña Esperanza at ni Sir Tristan. Ang wika ng isa sa kanila, ang boses ay tila isang pinalamig na bakal. Ngunit ang anak ko, kailangan ko siyang makita. Ang pagsusumamo ni Tala, ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa braso ng gwardiya. Isang huling pagtatangka ng isang sugatang ina. Para sa ikabubuti niyo ito, ma'am. Bumalik na po kayo sa loob. Dahan-dahang isinara ng mga gwardiya ang pinto at ang tunog ng pagkakandado mula sa labas ay tila isang hatol ng habambuhay na pagkabilanggo. Napasandal si Tala sa likod ng pinto. Unti-unting dumulas, pababa hanggang sa muli siyang maupo sa malamig na sahig. Doon, sa dilim ng silid na punong-puno ng mamahaling bulaklak, hinayaan ni Tala na bumagsak ang unang patak ng luha. Kasabay ng muling pagtagas ng gatas sa kanyang dibdib na ngayon ay wala ng silbi. Sino nga ba ang tunay na mahina? Ang kanyang anak na nasa loob ng incubator
o siya na nasa loob ng isang gintong hawla. Ang 3 buwan ay lumipas na tila isang mahabang panaginip na punong-puno ng mga tinik. Sa loob ng marangyang silid na binalot ng mga wallpaper na ginto, ang bawat hininga ni Tala ay tila isang mabigat na pasanin. Ang sutlang tela na kulay asul na dagat ay dahan-dahang dulas sa kanyang balat. Isang kasuotang pinili ni Doña Esperanza upang ipakita sa lahat na ang pamilya Montenegro ay nananatiling matatag at puno ng grasya. Ngunit para kay Tala, ang bawat tahi ng damit na iyon ay tila mga kadenang pumipigil sa kanyang pagtakas. Tumingin siya sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay may mga matang wala ng ningning, tila mga tuyong balon na ninakawan ng tubig. Ang mga mamahaling hiyas na nakasabit sa kanyang leeg ay tila malamig na daliri na sumasakal sa kanya. Ang amoy ng mamahaling pabango na ibinuhos sa kanyang katawan ay hindi sapat upang takpan ng amoy ng lumbay na nanunuot sa kanyang mga buto. Sa ibaba, ang malawak na bulwagan ng mansyon ay puno ng mga taong ang tanging alam ay ang kislap ng tagumpay. Ang bawat pagtatama ng mga kubyertos na pilak sa porselanang plato ay lumikha ng mga tunog na tila nagpapaalala kay Tala ng bawat piraso ng kanyang buhay na unti-unting dinudurog. Ang malalakas na tawanan ng mga panauhin ay tila mga palasong bumabaon sa kanyang pandinig. Take a deep breath, Tala. Huwag mong ipahiya ang pamilya sa harap ng mga investors natin. Ang tinig ni Tristan ay tila isang malambot na bulong, ngunit ang kanyang mga kamay na humawak sa balikat ni Tala ay may bigat na tila nagbabala. Lumapit ang lalaki sa kanyang likuran. Ang bango ng kanyang kolon ay humalo sa hangin. Isang amoy na dati ay nagbibigay ng kapanatagan kay Tala, ngunit ngayon ay nagdudulot na lamang ng pagduwal. Inayos ni Tristan ang kuwintas ni Tala. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang dumampi sa malamig na balat ng asawa. Sa salamin, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Ang isa ay puno ng ambisyon at ang isa ay puno ng tahimik na galit. Tristan, kailan ko ba talaga makakasama si Luna? 3 buwan na. You keep telling me she's weak, pero kahit video call man lang, ayaw niyo ipakita. Ang pabulong na tanong ni Tala, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at pananabik. Tristan sighed, a sound full of feigned patience. Tala, sweetheart, we talked about this. She's in the best facility. The doctor said too much stimulation is bad for her. Bakit ba ang hirap mong intindihin na ginagawa namin ito para sa kanya? And look at you, you're recovering well. Let's just enjoy this celebration first. This is for our future. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tala. Our future? Or your legacy? Tristan, nakalimutan mo na yata na ang research na ipinagdiriwang niyo ngayon ay hindi sa Montenegro Group. It's mine. Pinaghirapan ko yon habang dinadala ko ang anak natin. Bahagyang humigpit ang hawak ni Tristan sa bicep ni Tala. Sapat na upang makaramdam siya ng kirot, ngunit hindi sapat upang mag-iwan ng bakas sa ilalim ng tela. Ang kanyang mga mata ay naging tila mga uling na nagbabaga sa dilim. Huwag mong sisirain ang gabing ito, Tala. Ang utang na loob mo sa pamilyang ito ay hindi matatawaran. Kami ang nagbigay sa iyo ng pangalan. Kami ang nag-aalaga sa anak mo. So please, behave like a proper wife. Smile, and be the Mrs. Montenegro they expect you to be. Nang bumaba sila sa hagdan, ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanila. Ang kislap ng mga kamera ay tila mga kidlat na nagbibigay ng pansamantalang liwanag sa isang madilim na gabi. Nakita ni Tala ang kanyang biyenan, si Doña Esperanza, na nakikipag-usap sa mga matataas na opisyal ng medisina. Ang bawat galaw ng matanda ay puno ng awtoridad, tila isang reyna na nagpapatakbo ng kanyang kaharian sa pamamagitan ng takot at pera. Buong gabi, si Tala ay naging isang anino. Tumango siya kung kailan kailangan, ngumiti kung kailan inaasahan, at nanatiling tahimik habang pinupuri ng lahat ang henyo ng kanyang asawa.
Ang bawat papuring naririnig niya para kay Tristan ay tila isang patalim na humihiwa sa kanyang puso. Ang kanyang sariling mga salita, ang kanyang sariling mga natuklasan ay binibigkas ng lalaking ito nang walang bahid ng hiya. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin sa lahat ang katotohanan. Ngunit ang bawat tingin ni Doña Esperanza mula sa malayo ay tila isang paalala na ang kanyang anak ay nasa kanilang mga kamay. Nang matapos ang piging at ang mga huling panauhin ay lumisan na. Ang mansyon ay muling binalot ng isang nakakatulig na katahimikan. Ang amoy ng natapon na alak at mga natirang pagkain ay humalo sa lamig ng gabi. Pagod na pagod ang katawan ni Tala, ngunit ang kanyang isip ay hindi mapakali. Dahan-dahan siyang umakyat patungo sa kanyang maliit na study room, ang tanging lugar kung saan nararamdaman niyang siya pa rin, si Dr. Tala Navarro. Gusto niyang balikan ang kanyang mga lumang files, ang mga digital na tala na kanyang itinago, upang kahit papaano ay makaramdam siya ng halaga. Pinihit niya ang hawakan ng pinto. Ang dahan-dahang pag-usad nito sa sahig ay tila isang babala. Nilapitan niya ang kanyang laptop na nakapatong sa mesa. Ang bawat pindot niya sa keyboard ay tila isang panalangin. Ngunit nang bumukas ang screen, ang tanging bumungad sa kanya ay isang blangkong wallpaper. Mabilis na gumalaw ang kanyang mga daliri. Hinahanap ang bawat folder, ang bawat lihim na drive. Wala. Ang lahat ng kanyang mga dokumento, ang 5 taon ng kanyang pananaliksik, ang mga ebidensya ng kanyang orihinal na gawa. Lahat ay naglaho, na tila abo na tinangay ng hangin. Naramdaman ni Tala ang biglang paglamig ng kanyang mga kamay. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa kanyang tadyang. Napasandal siya sa upuan. Ang kanyang paningin ay nagdilim, habang ang katotohanan ay unti-unting lumulunod sa kanya. Hindi lamang nila kinuha ang kanyang anak, hindi lamang nila ninakaw ang kanyang tagumpay. Dahan-dahan din nilang binubura ang kanyang pagkatao. Sa gitna ng kadiliman ng silid, isang tanong ang umalingaw-ngaw sa kanyang isip, mas masakit kaysa sa anumang sampal na natanggap niya sa buhay. Kung wala na ang aking gawa at wala sa piling ko ang aking anak, sino na lang ba ako sa bahay na ito? Ang bawat hakbang ni Tala sa pasilyo ng Research Institute ay tila isang paglalakad sa gitna ng mga alaala na unti-unting nabubulok. Ang hangin dito ay dati-rati amoy pag-asa at dedikasyon. Ngunit ngayon, ang tanging nalalanghap niya ay ang matapang na amoy ng floor wax at ang malamig na buga ng aircon na tila nagmumula sa kailaliman ng isang libingan. Ang mga pader na dati ay puno ng kanyang mga certificates at mga larawan ng mga pasyenteng kanyang nailigtas, ngayon ay napalitan na ng mga dambuhalang poster ng Montenegro Group na may mukha ni Tristan at ang titulong The Visionary of Modern Medicine. Narating niya ang tapat ng silid ni Dr. Hugo Salcedo. Ang pintuan ay gawa sa mabigat na kahoy ng mahogany, isang malaking pagtalikod sa simpleng mesa at upuan na pinagsaluhan nila noon sa maliit na laboratorio. Huminga ng malalim si Tala. Naramdaman niya ang pangangatal ng kanyang mga kamay na pilit niyang ikinukubli sa loob ng bulsa ng kanyang suot na coat. Sa pagpasok niya, sinalubong siya ng isang bango na hindi pamilyar sa dati niyang kasamahan. Ang amoy ng mamahaling kape na Arabica ay humahalo sa amoy ng bago at mamahaling katad ng sofa. Si Hugo ay nakaupo sa likod ng isang malawak na mesa. Ang kanyang buhok ay maingat na nakagel at sa kanyang pulso ay kumikinang ang isang gintong Rolex na tila nanunuot sa paningin ni Tala. Doktora Navarro, long time no see. You look, well, different. Mas maganda ka yata ngayon. Ang bati ni Hugo, ang kanyang tinig ay puno ng pekeng init na tila isang pelikulang hindi ka panipaniwala. Tumayo si Hugo at lumapit sa kanya. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa makintab na sahig ay tila mga hakbang ng isang mandaragit na kampante sa kanyang teritoryo. Hugo, bakit? Ang tanging salitang lumabas sa mga labi ni Tala.
Ang kanyang boses ay mahina, tila isang mitsa na malapit nang maubos ang ningas. Bakit mo hinayaan na pangalanan nila ang gawa ko? Kasama kita sa bawat puyat. Alam mo kung gaano kahalaga ang integridad ng data na yon. Hugo sighed, a sound that carried the weight of a well-rehearsed excuses. Look, Tala, let's be realistic here. We are in the real world. Ang Montenegro Group ay may resources. Sila ang nagpondo sa atin. Tristan is your husband. For God's sake, what's the big deal kung sa kanya nakapangalan? In the end, it's for the company. At huwag kang mag-alala. I made sure you're well compensated. Inilapag ni Hugo ang isang itim na leather folder sa mesa. Sa loob nito ay isang tsekeng may halagang hindi kayang kitain ni Tala. Sa loob ng 10 taon ng pagiging doktor sa isang pampublikong ospital. That's a small token of appreciation for your consultation. Wika ni Hugo habang itinutulak ang tseke palapit sa kanya. Tanggapin mo na ito, Doktora Navarro. You can buy anything you want. You can start a new life. Just let this go. Utang na loob. Don't make things complicated for Sir Tristan and Madame Esperanza. Naramdaman ni Tala ang isang matinding hapdi sa kanyang lalamunan. Ang pakiramdam ng pagtataksil ay tila isang laso na unti-unting humihigpit sa kanyang leeg. Ang lalaking ito, na dati ay humihingi ng payo sa kanya tungkol sa etika ng medisina, ay ngayon ay nag-aalok sa kanya ng presyo para sa kanyang kaluluwa. Hindi mabibili ng pera ang mga buhay na nakataya sa research na yon. Hugo, ang mahinahong sagot ni Tala. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa lalaki. Isang titig na puno ng pagkadismaya at pagkamuhi. Tumalikod si Tala, ngunit bago pa siya makalabas, ang kanyang paningin ay nahagip ang isang tumpok ng mga papel na hindi maayos na nailigpit sa dulo ng mesa ni Hugo. Ang pamagat sa itaas ay pamilyar. FACO Sovereign Method, Clinical Trial Results, Phase 3 Modification. Mabilis ang kanyang naging pagkilos. Bago pa makapag-react si Hugo, nakuha ni Tala ang folder. Ang bawat pahinang kanyang binubuklat ay tila isang sampal sa kanyang pagkatao. Ang mga formula na ginawa niya upang bawasan ang panganib ng hemorrhage ay binago. Binawasan ang mga mahalagang sangkap upang mapababa ang gastos sa produksyon. Ito ay hindi na ang kanyang research. Ito ay isang recipe para sa kapahamakan. Tala, ibalik mo yan. Ang boses ni Hugo ay nagbago, naging matalim at puno ng banta. You don't understand the business side of this. Hindi na siya pinakinggan ni Tala. Sa huling pahina, nakita niya ang isang listahan ng mga pasyenteng sumailalim sa modified treatment. Isang pangalan ang naka-highlight sa kulay pula, Mrs. Rosales. Status, deceased. Cause of death, uncontrolled postpartum hemorrhage. Naramdaman ni Tala ang biglang pagbagsak ng kanyang mundo. Mrs. Rosales, ang unang pasyenteng hiningan niya ng pahintulot para sa trials. Ang babaeng may 4 na anak na nagtitiwala sa kanya. Napabitaw si Tala sa folder. Ang mga papel ay dahan-dahang nagliparan sa sahig, tila mga puting talulot ng bulaklak sa isang libing. Ang lamig na kanina ay nasa labas lamang, ngayon ay tuluyan ng nanahan sa kanyang puso. Ang pananahimik niya ay hindi lamang nagresulta sa pagnanakaw ng kanyang gawa. Ito ay naging dahilan ng pagkawala ng isang buhay. Tumingin siya kay Hugo, na ngayon ay namumutla na. Ang kislap ng Rolex sa pulso nito ay tila naging isang dambuhalang mansa ng dugo sa paningin ni Tala. You didn't just steal my name, Hugo. Ang bulong ni Tala, ang kanyang boses ay tila isang sumpa na nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. You turned a miracle into a murder. Dahan-dahang lumabas si Tala ng silid. Ang kanyang mga hakbang ay hindi na nanginginig. Ang bawat yapak niya sa pasilyo ay tila isang panata ng paghihiganti. Hindi na sapat ang umiyak, hindi na sapat ang magmakaawa. Sa labas ng gusali, ang ulan ay muling nagsimulang pumatak. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito naramdaman ni Tala na malamig.
Sa bawat dampi ng tubig sa kanyang balat, tila may isang bahagi ng kanyang pagkatao na nagigising mula sa mahabang pagkakahimbing. Hinubad niya ang kanyang wedding ring, ang gintong singsing na simbolo ng kanyang pagkakaalipin sa pamilya Montenegro. Hinayaan niya itong mahulog sa kanal, kung saan ang maruming tubig ay mabilis na lumamon dito. Kung ang katarungan ay hindi matatagpuan sa loob ng gusaling ito, siya mismo ang magdadala ng katarungan sa labas. Ngunit sa gitna ng kanyang determinasyon, isang takot ang biglang sumagi sa kanyang isip. Kung nalaman na niya ang katotohanan tungkol sa research, ano pa kaya ang katotohanang itinatago nila tungkol sa kanyang anak na si Luna? Ang bawat pintuan sa mansyon ng mga Montenegro ay tila isang dambuhalang hadlang na gawa sa bakal at dusa, ngunit ang pintuan ng nursery ay naiiba. Ito ay kulay puti, may mga nakaukit na anghel at ulap, tila isang tarangkahan patungo sa langit, sa gitna ng isang impyerno. Dahan-dahang pinihit ni Tala ang hawakan. Ang marahang pag-usad ng pinto sa makapal na karpet ay hindi lumikha ng anumang ingay. Tila ba maging ang mga gamit sa bahay na yon ay nakikiramay sa kanyang lihim na pagpasok. Ang amoy ng nursery ay isang timpla ng gatas, malinis na tela, at ang matamis na bango ng baby powder. Isang halimuyak na tila isang panyo na nagpahid sa lahat ng dumi at hapdi na naramdaman ni Tala sa nakalipas na mga araw. Sa gitna ng silid, sa loob ng isang duyan na gawa sa puting kahoy at nababalutan ng pinong lace, naroon ang kanyang buhay. Si Luna. Ang bawat paghinga ng sanggol ay tila isang himig na nagpapatahimik sa nagngangalit na bagyo sa loob ng dibdib ni Tala. Lumapit siya. Ang kanyang mga hakbang ay tila lumulutang sa hangin. Nang dahan-dahan niyang buhati ng anak, naramdaman ni Tala ang bigat na kay tagal niyang hinanap. Isang bigat na hindi pasanin, kundi isang katibayan na siya ay buo pa rin. Ang init ng balat ni Luna ay dumampi sa kanyang braso at ang maliit na pintig ng puso ng sanggol ay tila sumasabay sa sarili niyang tibok na tila nagsasabing, "Mami, nandito na ako. Hi, my little moon." Bulong ni Tala, ang kanyang tinig ay nanginginig sa pagitan ng nangiti at pagikbi. "Sorry kung na ngayon lang si Mami, but I promise, hinding-hindi na kita iiwan." Hinalikan ni Tala ang noo ng anak. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumatak at nanahan sa pisngi ni Luna, tila mga perlas ng pait at tamis na naghahalo. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagnanakaw ni Tristan at ang lahat ng pananakot ni Doña Esperanza ay naglaho. Ang tanging mahalaga ay ang mabangong hininga ng kanyang anak na dumadampi sa kanyang leeg. Kinuha ni Tala ang isang maliit na bag na kanina pa niya inihanda. Sa loob nito ay ang ilang piraso ng damit ni Luna at ang mga dokumentong nakuha niya tungkol sa pagkamatay ni Mrs. Rosales. Hindi niya kayang manatili sa bahay na ito habang ang konsensya niya ay dinudurog ng katotohanan. Kailangan niyang pumunta sa pamilya ng pasyenteng pumanaw. Kailan niyang humingi ng tawad. At kailangan niyang ilayo si Luna sa polusyon ng pangalang Montenegro. Ngunit bago pa siya makahakbang palabas ng nursery, ang hangin sa pasilyo ay nagbago. Ang matamis na bango ng sanggol ay biglang nilamon ng isang matapang at nakasusulasok na amoy ng mamahaling tabako at ang halimuyak ng mga rosas na tila amoy ng isang kabaong. Ang anino sa pintuan ay mahaba at madilim. "Saan mo balak dalhin ang tagapagmana ng aking pamilya, Tala?" Ang tinig ni Doña Esperanza ay tila isang pinalamig na bakal na bumaon sa likod ni Tala. Ang matanda ay nakatayo roon. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa isang tungkod na may ulong ginto. Ang kanyang mga mata ay tila sa isang agila na nakahandang pumatay. "Lalabas lang po kami ni Luna, Ma. Kailangan niyang masikatan ng araw. Kailangan niyang makita ang mundo sa labas ng mga pader na ito." Ang matapang, ngunit nanginginig na sagot ni Tala habang mas hinihigpitan ng yakap sa anak. Isang mapait na tunog ng pagngisi ang kumawala sa mga labi ng matanda. "Ang mundo sa labas ay marumi, Tala, at mas marumi ang balak mong gawin.
Huwag mong isipin na hindi ko alam ang mga lakad mo. Nakita mo ang tsekeng binigay ni Hugo, hindi ba? Bakit hindi mo na lang tanggapin at manahimik? Hindi ko kailangan ng pera niyo, ma. Ang kailangan ko ay ang anak ko at ang katotohanan. Lumapit si Doña Esperanza. Ang bawat pagtapik ng kanyang tungkod sa sahig ay tila isang bilanggo na nagbibilang ng kanyang huling oras. Huminto siya sa tapat ni Tala. Ang amoy ng tabako ay tila sumasakal na sa sanggol na nagsimula nang maglikot sa bisig ng ina. Utang na loob, Tala. Huwag kang maging ingrata. Ang bulong ng matanda, ang kanyang mukha ay nasa tapat na ng mukha ni Tala. Sino ang nagbayad ng hospital bills mo? Sino ang nagbigay sa iyo ng titulong asawa ng isang Montenegro? Kung wala kami, isa ka lang hamak na doktor sa isang maduming klinika. Utang mo sa amin ang buhay mo at utang mo sa amin ang buhay ng batang yan. Luna is a Montenegro. She stays here. She is my daughter. Ang sigaw ni Tala, ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa galit. Sa isang iglap, tila naglaho ang pagiging marangal ng matanda. Mabilis niyang hinawakan ang braso ni Tala. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa balat ng manugang. Kasabay nito, pumasok ang dalawang yaya na tila kanina pa naghihintay sa dilim. Kunin niyo ang bata. Ang malamig na utos ni Doña Esperanza. Nagsimulang magkaroon ng kaguluhan sa loob ng nursery. Ang bawat paghila ni Tala sa kanyang anak ay tila paghila sa sarili niyang puso. Ang mga yaya ay tila walang pakiramdam habang pilit na kinukuha si Luna mula sa kanyang mga bisig. Ang sanggol, na kanina ay payapang natutulog, ay nagsimulang magpakita ng pagkabalisa. Ang kanyang maliliit na kamay ay kumakawala sa hangin. Tila hinahanap ang init ng kanyang ina. Nang tuluyan ng makuha si Luna, naramdaman ni Tala ang isang matinding kawalan na tila isang itim na butas na lumalamon sa kanyang buong pagkatao. Napaluhod siya sa karpet. Ang kanyang mga kamay ay nakadikit sa kanyang dibdib na ngayon ay kumikirot sa sobrang sakit. Luna! Anak ko! Ang pagsusumamo ni Tala, ang kanyang tinig ay naging isang hikbi na tila nagmumula sa kailaliman ng lupa. Tumingin sa kanya si Doña Esperanza mula sa itaas. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng awa. Ang pag-ibig ng isang ina ay dapat may kasamang talino. Tala, kung talagang mahal mo ang anak mo, hindi mo siya gagawing pulubi. Manatili ka sa kwarto mo hanggat hindi mo natututunang kilalanin kung sino ang may-ari ng buhay mo. Hindi mo na muling mahahawakan ang batang ito. Isinara ng matanda ang pinto at ang tunog ng pagkakandado ay tila huling pako sa kabaong ng pag-asa ni Tala. Doon, sa gitna ng silid na amoy baby powder ngunit wala ng buhay, naramdaman ni Tala ang isang kakaibang pakiramdam. Hindi na ito ang takot ng isang biktima. Ito ay ang malamig at matalim na determinasyon ng isang inang ninakawan ng lahat. Naramdaman niya ang isang bagay sa loob ng kanyang bulsa. Ang maliit na piraso ng basag na salamin mula sa bote ng saline solution na kinuha niya sa laboratorio noong gabing iyon. Hinawakan niya ito nang mahigpit hanggang sa ang matalim na dulo nito ay bumaon sa kanyang palad. Ang init ng sarili niyang dugo na dumadaloy sa kanyang kamay ay tila nagbigay sa kanya ng lakas. Sila ang nagsimula ng digmaang ito. Ngunit siya ang tatapos. Sa labas, ang langit ay tila naghahanda para sa isa pang bagyo. Ngunit sa loob ng puso ni Tala, ang bagyo ay tapos na. Ang natitira na lamang ay ang apoy na handang tumupok sa buong imperyo ng mga Montenegro. Ang bawat hakbang ni Tala sa pasilyo ng morhe ay tila pagtusok ng mga karayom ng yelo sa kanyang talampakan. Ang amoy ng formalin ay matapang, nanunuot sa kanyang ilong at tila gustong burahin ang lahat ng iba pang halimuyak sa mundo. Sa loob ng silid na yon, kung saan ang liwanag ay nagmumula lamang sa isang nanghihinang fluorescent lamp, nakahiga ang katotohanang pilit ibinabaon ng pamilya Montenegro sa ilalim ng kanilang mga mamahaling carpet. Nilapitan ni Tala ang malamig na mesa ng bakal.
Ang bawat sentimetro ng kanyang balat ay tila gustong umurong sa takot, ngunit ang kanyang puso ay nag-uutos na harapin ang bunga ng kanyang pananahimik. Inangat niya ang puting kumot. Doon, sa gitna ng katahimikan ng kamatayan, ay ang mukha ni Mrs. Rosales. Ang mga matang dati ay puno ng pag-asa para sa kanyang 4 na anak ay ngayon ay wala ng buhay. Ang balat ay tila papel na nawalan ng kulay. Naramdaman ni Tala ang isang matinding pait na umaakyat mula sa kanyang sikmura. Hindi lamang ito lungkot, ito ay isang nakakasulasok na pagkamuhi sa sarili. Ang bawat hibla ng kanyang pagiging doktor ay tila sumisigaw ng pagtataksil. Sa kanyang paningin, ang mga kamay niya ay tila nababahira ng invisibly na dugo. Dugong nagmula sa tiwala ng isang inang inakala na siya ang kanyang kaligtasan. Naramdaman ni Tala ang isang pamilyar na bango sa kanyang likuran, ang amoy ng sandalwood at mamahaling alak. Si Tristan, ang kanyang asawa ay pumasok sa silid na may mukhang puno ng pagkabalisa, ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Tala ang tunay na dahilan ng kanyang kaba. Hindi ito pagdadalamhati, kundi ang takot na mabura ang kanyang perpektong imahe sa publiko. Tala, what are you doing here? Umuwi ka na. Baka may makakita pa sa'yo. Ang wika ni Tristan, ang kanyang boses ay mababa at puno ng babala. This is a tragedy, yes, but we are handling it. The family will be compensated. Binayaran niyo ang buhay niya, Tristan? Ang mahinang tanong ni Tala. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa gilid ng bakal na mesa hanggang sa mamuti ang kanyang mga daliri. She died because you cut corners. She died because you wanted more profit. Pumatay ka ng tao para sa isang medalya. Don't be so dramatic, Tala. Ang mabilis na sagot ni Tristan. Ang kanyang mukha ay naging matigas na tila bato. It was an unforeseen complication. Ang medicine ay hindi perpekto. Now let's go before the press gets a hint of your presence here. Sisirain mo lang ang lahat ng pinaghirapan natin. Ang salitang natin ay tila isang malupit na biro sa pandinig ni Tala. Tinalikuran niya ang kanyang asawa at lumabas ng morgue. Ang kanyang puso ay tila isang piraso ng uling na unti-unting nagiging abo. Nang makabalik sa mansyon, ang paligid ay tila mas lalong dumilim. Ang mga dambuhalang chandelier ay hindi na nagbibigay ng liwanag, kundi mga aninong tila gustong sumakmal sa kanya. Habang paakyat sa hagdan, narinig ni Tala ang mahinang usapan mula sa loob ng library ni Doña Esperanza. Ang pinto ay bahagyang nakabukas, sapat na upang makita ang usok ng tabako na lumalabas mula sa loob. Huwag kang mag-alala, Tristan. Ang tinig ni Doña Esperanza ay tila isang malat na himig ng isang mapanirang bagyo. Ang mga Rosales ay pirma na sa non-disclosure agreement. Pera lang ang katapat ng mga iyan. Ang problema natin ay ang asawa mo. She's becoming difficult, ma. Ang sagot ni Tristan, narinig ni Tala ang tunog ng alak na ibinubuhos sa baso. She saw the clinical records. Hayaan mo siya. Just keep the child tight, ang malamig na sagot ng matanda. Hanggat hawak natin ang batang yon, si Tala ay mananatiling sunod-sunuran. She has high pride, but she is very stupid when it comes to her daughter. She will be a good dog for the rest of her life, making sure we stay at the top. Isipin mo na lang, her brilliance is now our property. At ang anak niya? Si Luna ang gintong kadena na magpapanatili sa kanya sa piling natin. Nanigas si Tala sa kanyang kinatatayuan. Ang bawat salita ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang pag-ibig, ang kanyang sakripisyo, at ang kanyang anak, lahat ng iyon ay itinuturing lamang na mga kasangkapan sa isang negosyo. Naramdaman niya ang isang kakaibang pakiramdam na gumagapang mula sa kanyang mga talampakan patungo sa kanyang puso. Ang init ng kanyang galit ay unti-unting naging isang malamig na determinasyon. Dahan-dahan siyang pumasok sa kanyang sariling silid. Ang bawat kilos niya ay tila isang aninong walang tunog. Lumapit siya sa isang maliit na drawer at dahan-dahang binuksan ito.
Sa ilalim ng kanyang mga damit, kinuha niya ang isang maliit na panyo. Sa loob nito ay nakabalot ang matalim at makinang na piraso ng basag na salamin mula sa laboratorio noong gabing siya ay manganak. Hinyaan niyang dumiin ang matalim na dulo nito sa kanyang balat, tila isang ritual ng paggising. Ang hapdi ay nagpaalala sa kanya na siya ay buhay pa, at ang bawat patak ng kanyang pasensya ay naubos na kasabay ng huling hininga ni Mrs. Rosales. Hindi na siya ang biktima. Hindi na siya ang asawang nagmamakaawa para sa atensyon. Tumingin si Tala sa direksyon ng silid ni Tristan. Alam niya kung nasaan ang susi ng vault, kung saan nakatago ang mga orihinal na data at ang mga lihim na dokumento ng pamilya Montenegro. Ang kanyang pagkatao ay tila nahati sa dalawa. Ang doktor na nagnanais magligtas at ang inang handang sumunog ng isang imperyo para sa kanyang anak. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging maririnig ay ang mabilis at mabigat na paghinga ni Tala. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa piraso ng salamin na hawak niya. Kung ang turing niyo sa akin ay isang aso, sisiguraduhin kong ako ang asong tatapos sa inyong lahat. Ang halimuyak ng ginigisang bawang at sibuyas ay humahalo sa makapal na usok na nanggagaling sa nagbabagang uling. Isang amoy na malayo sa tila presyong pabango at amoy ospital na mansyon ng mga Montenegro. Sa isang sulok ng maingay at masikip na karinderya, nakaupo si Tala. Ang kanyang suot na lumang hoodie at malaking salamin sa mata ay nagsisilbing balat kayo sa gitna ng mga taong abala sa kani-kanilang buhay. Ang bawat tilamsik ng mainit na mantika sa malaking kawali ay tila mga maliliit na tawa ng apoy, isang ingay ng totoong buhay na matagal nang ipinagkait sa kanya. Ang malagkit na mesang gawa sa kahoy ay may mga mantsa ng nakalipas na mga pagkain. Ngunit para kay Tala, ang gaspang nito ay mas totoo kaysa sa makinis na mahogany sa kanilang bahay. Dito, sa gitna ng ingay ng mga nag-uumpugang baso ng palamig at ang mahinang pagtama ng mga kutsara sa plastik na plato, nararamdaman niya ang isang uri ng kalayaang matagal na niyang kinalimutan. Isang lalaki ang dahan-dahang umupo sa kanyang tapat. Si Attorney Rafael Ibarra ay hindi nakasuot ng mamahaling barong o suit. Tanging isang kupas na polo shirt at maong ang kanyang suot. Ngunit ang kanyang mga mata ay may talim na hindi kayang tapatan ng kahit anong yaman. Doktora Navarro, hindi ko akalaing makikita kitang muli sa ganitong kalagayan. Ang wika ni Rafael. Ang kanyang boses ay tila isang malalim na agos ng tubig na nagbibigay ng kapanatagan. Rafael, salamat sa pagdating. Alam kong delikado ito para sa iyo. Ang mahinang sagot ni Tala. Ang kanyang mga kamay ay nakatago sa ilalim ng mesa, nanginginig sa kaba at pananabik. I owe you my life, doktora. Noong operahan mo ang nanay ko kahit wala kaming pambayad, doon ko nalaman na may mga tao pa palang katulad mo. I've been following the news. Ang Montenegro Group ay unti-unting nilalamon ang buong industriya gamit ang pangalan mo. Pero alam kong hindi ikaw ang nasa likod ng mga pagbabagong iyon. Naramdaman ni Tala ang isang init na gumagapang sa kanyang dibdib. Hindi ito ang init ng galit, kundi ang init ng isang pag-asang muling nag-aapoy. Inilabas ni Rafael ang isang maliit na itim na telepono. Ang lumang modelo na may mga pindutan at hindi touchscreen. Ang gaspang ng plastik nito ay tila isang angkla sa gitna ng bagyo. Huwag mong gagamitin ang personal mong phone. Lahat ng galaw mo ay binabantayan ni Tristan. Dito tayo mag-uusap. Nagsimula na akong kumuha ng mga kopya ng orihinal mong research mula sa archives ng universidad bago pa nila ito tuluyang mabura. Pero doktora, kailangan natin ng ebidensya ng sabwatan sa loob mismo ng kumpanya. Kukunin ko ang lahat ng kailangan natin, Rafael. Hindi lang para sa research ko, para sa anak ko. Para kay Luna, ang panata ni Tala, ang kanyang tinig ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan. Dahan-dahang inurong ni Rafael
ang telepono patungo sa kanya. Ang marahang paglapat ng plastik sa kahoy na mesa ay tila isang formal na pagsasara ng isang kontrata ng katarungan. Nagpalitan sila ng mabilis na tingin, isang pagkakaunawaan na hindi na nangangailangan ng maraming salita. Mag-iingat ka tala. Ang mga Montenegro ay tila mga ahas na hindi mo mararamdaman ang paggapang hanggat hindi ka nila natutuklaw. Ang huling bilin ni Rafael bago siya tumayo at dahan-dahang nawala sa gitna ng karamihan. Nang makabalik si Tala sa mansyon, ang paligid ay tila mas lalong naging mapanganib. Ang bawat anino sa pasilyo ay tila may mga mata, at ang bawat pag-ikot ng hangin ay tila nagdadala ng mga bulong ng pagtataksil. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang bag, kung saan nakatago ang munting pag-asa na ibinigay ni Rafael. Dahan-dahan niyang pinihit ang hawakan ng pinto ng kanilang silid. Ang marahang pag-usad ng pinto sa makapal na karpet ay hindi lumikha ng tunog, ngunit ang eksenang bumungad sa kanya ay sapat na upang patigilin ang tibok ng kanyang puso. Si Tristan ay nakaupo sa gilid ng kanilang kama. Ang kanyang katawan ay tuwid at ang kanyang mukha ay nababalutan ng anino ng gabi. Ang tanging liwanag sa silid ay nagmumula sa buwan na sumisilip sa pagitan ng mga kurtina na nagbibigay ng isang maputlang kulay sa kanyang asawa. Sa kanyang mga kamay, hawak ni Tristan ang bag na kakarating lang ni Tala, ang bag kung saan nakatago ang bagong telepono at ang mga dokumentong magiging mitsa ng kanilang pagbagsak. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang matalim na kutsilyo na dahan-dahang humihiwa sa hangin. Tumingala si Tristan. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang itim na butas na walang emosyon. Saan ka nanggaling, Tala? At bakit? Tila amoy bawang at usok ang iyong buhok. Sa halip na ang mamahaling pabango na ibinigay ko sa iyo, ang bawat segundo ng katahimikan sa loob ng madilim na silid ay tila isang matalim na sinulid na dahan-dahang pumupulot sa leeg ni Tala. Ang sikat ng buwan na tumatagos sa pagitan ng mga kurtina ay nagbibigay ng isang maputlang anyo kay Tristan na tila isang rebultong gawa sa yelo. Hawak pa rin nito ang kanyang bag. Ang mga daliri nito ay dahan-dahang humahaplos sa tela. Tila hinahanap ang anumang lihim na itinatago nito sa loob. Naramdaman ni Tala ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang kanyang puso ay tila isang nakakulong na ibon na pilit humihulagpos sa kanyang mga tadyang. Ngunit sa gitna ng takot, isang malamig na kaisipan ang namayani sa kanya. Kailangan niyang maging mas magaling na aktor kaysa sa kanilang lahat. Tristan, I'm sorry. Nagpunta lang ako sa lumang simbahan sa Quiapo at dumaan sa palengke. I just needed to pray and smell the real world again. Masyado na akong nasasakal sa bango ng mga rosas dito sa mansyon. Ang mahinang wika ni Tala. Ang kanyang tinig ay puno ng peking pagsisisi at pagod. Inilapag ni Tristan ang bag sa kama. Ang dahan-dahang paglapat ng gamit sa malambot na kutson ay tila isang formal na pagbitiw sa suspetsa. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling mapanuri. You should have told me, Tala. Alam mong marami tayong kalaban ngayon. I don't want anything happening to you. Lalo na't kailangan ka ni Luna kapag tuluyan na siyang lumabas sa facility. Ang sagot ni Tristan, ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging malambot na tila isang pelus na may nakatagong tinik. Lumapit si Tala sa kanyang asawa. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pag-aalay. Hinawakan niya ang kamay ni Tristan. Ang lamig ng balat nito ay nagdulot ng panginginig sa kanyang kalooban. Ngunit hindi niya ito ipinakita. Isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Tila isang asawang humihingi ng kalinga pagkatapos ng isang mahabang araw. I know, Tristan. I'm tired of fighting. Maybe you and Ma are right. Ang mahalaga lang ay ang pamilya natin. Let's start over, please. Wika ni Tala. Ang bawat salita ay tila isang mapait na lason sa kanyang sariling dila. Naramdaman niya ang marahang paghaplos ni Tristan sa kanyang buhok. Ang bawat dampi ng mga daliri nito ay tila isang insulto sa kanyang pagkatao
Ngunit nanatili siyang nakasandal. Ito ang simula ng kanyang sariling laro. Nang gabing iyon, naghanda si Tala ng tsaa para sa kanyang asawa. Ang amoy ng chamomile ay humahalo sa amoy ng mga gamot na maingat niyang kinuha mula sa kanyang sariling medical kit. Bilang isang doktor, alam niya ang tamang sukat upang patulugin ang isang tao ng mahimbing nang hindi nag-iiwan ng anumang bakas. Ang bawat pag-ikot ng kutsara sa loob ng tasang porselana ay tila isang ritual ng paghihiganti. Uminom si Tristan. Ang kanyang mga mata ay unti-unting naging mabigat hanggang sa tuluyan siyang lamunin ng isang malalim na pagkakahimbing. Eksaktong 2:00 ng madaling araw, ang mansyon ay binalot ng isang nakakatulig na katahimikan, isang katahimikan na tila naghihintay sa anumang pagkakamali. Dahan-dahang bumangon si Tala, ang bawat galaw niya sa ilalim ng kumot ay tila isang anino. Lumabas siya ng silid. Ang kanyang mga talampakan ay nakadama ng lamig, ng sahig, na gawa sa narra. Ang bawat yabag niya sa pasilyo ay tila mga bulong ng mga taong kanyang binigo, nag-uutos sa kanya na huwag nang huminto. Narating niya ang pintuan ng library ni Tristan. Ang pagpihit ng hawakan ay hindi lumikha ng tunog, tila ba maging ang pinto ay nakikiisa sa kanyang misyon. Sa loob, ang amoy ng lumang papel at tabako ay nanunuot sa kanyang ilong. Nilapitan niya ang computer ng kanyang asawa. Ang asul na liwanag mula sa screen ay tumama sa kanyang mukha. Nagbibigay ng isang anyo na tila isang multong naghahanap ng katarungan. Mabilis ang paggalaw ng kanyang mga daliri. Hinanap niya ang mga folder na may pamagat na Project Faco Sovereign. Ang bawat email na kanyang binabasa ay tila isang sampal. Mga usapan tungkol sa pagtitipid sa mga sangkap, ang pagmamanipula sa mga clinical reports, at ang malalamig na utos ni Tristan na baliwalain ang mga pasyenteng nagrereklamo ng biensyong. Isinaksak ni Tala ang isang maliit na drive. Ang bawat porsyento ng loading bar sa screen ay tila isang taon ng kanyang buhay na ninakaw. 78%. 79, naramdaman ni Tala ang isang matinding pawis na dumadaloy sa kanyang likuran. Ang kanyang hininga ay naging mabigat. Tila bawat hangin na kanyang nilalanghap ay may kasamang bigat ng libu-libong buhay na nakataya sa mga dokumentong ito. Sa gitna ng katahimikan, isang tunog mula sa pasilyo ang pumutol sa kanyang konsentrasyon. Ang marahang pagtama ng isang matigas na bagay sa sahig. Ang pamilyar na tunog ng isang tungkod na dahan-dahang lumalapit. Nanigas ang buong katawan ni Tala. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa monitor habang ang huling porsyento ng data ay kinokopya. Ang anino sa ilalim ng pinto ay nagsimulang humaba. Isang madilim na silweta na dahan-dahang sumasakop sa maliit na liwanag na nagmumula sa ilalim ng pintuan. Bumukas ang pinto nang walang anumang babala. Ang liwanag mula sa pasilyo ay tumama sa sahig ng library at doon, ang dambuhalang anino ni Doña Esperanza ay inilatag sa paanan ni Tala, tila isang hatol ng kamatayan na hindi na matatakasan. Ang dambuhalang silweta ni Doña Esperanza ay tila isang madilim na kapa na bumalot sa buong silid. Ang kanyang anyo ay nagbibigay ng isang malamig na presensya na tila kayang patigilin maging ang pag-ikot ng mundo. Ang bawat panginginig ng sahig sa ilalim ng kanyang tungkod ay tila isang pintig ng kaba na dahan-dahang gumagapang sa gulugod ni Tala. Ang liwanag mula sa pasilyo ay nagbibigay ng isang malupit na anyo sa matanda. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang nagbabagang uling sa gitna ng kadiliman. Mabilis na itinago ni Tala ang maliit na drive sa loob ng kanyang palad. Ang matalim na dulo nito ay bumaon sa kanyang balat. Isang hapdi na nagsilbing paalala na hindi siya dapat magpakita ng anumang kahinaan. Ma, hindi po ako makatulog. Ang mahinang wika ni Tala. Ang kanyang tinig ay puno ng pekeng pagkapagod at lungkot. I was just looking for journals about neonatal care.
Gusto ko lang siguraduhin na handa ako sa bawat pangangailangan ni Luna pag-uwi niya. I want to be the best mother for her. Dahan-dahang lumapit si Doña Esperanza, ang amoy ng kanyang mamahaling pabango na tila amoy ng mga lantang rosas ay sumakop sa hangin. Hinawakan ng matanda ang baba ni Tala. Ang kanyang mga daliri ay tila mga malamig na galamay ng isang nilalang na walang puso. That's my girl. Ang malambot, ngunit nakakapangilabot na wika ng matanda. But you should rest. Tristan needs a beautiful and supportive wife by his side tomorrow for the international conference. Ang tagumpay niya ay tagumpay mo rin, hindi ba? Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo sa mga teknikal na bagay na yan. Kami na ang bahala sa lahat. Nang makaalis ang matanda, naramdaman ni Tala ang pagdaloy ng pawis sa kanyang noo. Ang bawat hininga niya ay tila isang pasasalamat sa langit na hindi siya nahuli. Ngunit ang oras ay hindi na niya kaibigan. Kinabukasan, sa gitna ng abalang laboratorio na amoy kemikal at puno ng ingay ng mga abalang tauhan, hinarap ni Tala si Dr. Hugo Salcedo. Ang lalaki ay nakasuot ng kanyang puting coat na tila isang baluti ng kabutihan. Ngunit sa paningin ni Tala, ito ay isang maruming basahan ng kasinungalingan. Hugo, I've been thinking. Ang simula ni Tala. Ang kanyang mga mata ay nananatiling kalmado. Isang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Is it worth it? Ang pagmamanipula sa clinical trials para lang sa promotion mo? Mrs. Rosales died because you chose profit over life. Hugo laughed, a sound that carried the arrogance of a man who thought he was untouchable. Tala, stop being so naive. It's just business. Everyone in the industry does it. We needed the Montenegro funding to keep this place running. At tingnan mo naman, everyone is happy. Ang pamilya Rosales ay tahimik na dahil sa pera. Tristan is about to become a hero. Why can't you just enjoy the ride? So you admit it? Na binago niyo ang original formula ko para lang makatipid? Siyempre, it's called cost optimization, Tala. You're a doctor, not a businesswoman. You don't understand how the world works. But don't worry, your name will still be in the fine print as a contributor. Isn't that enough? Hindi napansin ni Hugo ang maliit na itim na telepono na nakatago sa ilalim ng mga papel sa mesa ni Tala. Ang screen nito ay nagpapakita ng isang maliit na pulang tuldok na tila isang nagbabagang mata ng katotohanan. Bawat salita ng pag-amin ni Hugo ay dahan-dahang naitatala. Isang ebidensya na hindi na kailanman mabubura. Nang gabing iyon, bago ang pinakahihintay na araw ng pagbagsak ng mga Montenegro, pinuntahan ni Tala ang nursery. Ang silid ay binalot ng isang malambot at madilim na asul na liwanag. Tila isang panaginip sa gitna ng isang madugong labanan. Lumapit siya sa bakanting duyan ni Luna. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humahaplos sa pinong lace. Luna, anak. Bulong ni Tala sa hangin. Ang kanyang boses ay naging isang himig ng pangako. Mommy will clean this world for you. Hindi ka lalaki sa isang pamilyang binuo mula sa dugo at kasinungalingan. Mame will take you back, I promise. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang burner phone sa loob ng bulsa. Isang mensahe mula kay Rafael ang bumungad sa kanya. Everything is ready, Tala. The international press is already at the venue. But be careful. Ang pulis ay hindi makaka-intervene sa custody ni Luna unless we expose them on live broadcast. It's all or nothing tomorrow. Napasandal si Tala sa dingding. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagbibigay ng hudyat ng isang digmaan. Ang lamig ng silid ay hindi na nagpapanginig sa kanya. Sa halip, ito ay nagbigay sa kanya ng isang matalas at malinaw na kaisipan. Ang bawat sakripisyo, ang bawat sampal ng tadhana, at ang bawat luhang pumatak sa kanyang mga pisngi ay naging mitsa ng isang apoy na handa nang tumupok sa lahat. Handa na siyang pumasok sa lungga ng mga leon, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang biktima na nakatali. Siya na ang may hawak ng sulo na susunog sa lahat ng kanilang itinatagong dumi.
Ang tanging tanong na nananatili sa kanyang isip habang pinagmamasdan ang bukang liwayway, sapat na ba ang lahat ng ito upang mabawi niya ang kanyang anak bago tuluyang isara ng mga Montenegro ang pintuan ng katarungan? Ang malawak na bulwagan ng Grand International Medical Convention ay naliligalig sa kislap ng dambuhalang mga chandelier na tila mga bituing bumababa mula sa langit. Ang amoy ng mamahaling pabango at bagong luluto na gourmet na pagkain ay humahalo sa lamig ng aircon na tila nagbibigay ng isang aura ng kapangyarihan at yaman. Libu-libong mga doktor, mamamahayag, at mga negosyante mula sa iba't ibang panig ng mundo ang naroon. Lahat ay naghihintay sa sandali ng pagpaparangal sa bagong bayani ng medisina. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Tristan Montenegro. Ang kanyang charcoal gray suit ay tila lapat na lapat sa kanyang katawan, at ang bawat ngiti niya sa harap ng mga kumikislap na kamera ay puno ng tiwala sa sarili. Ang bawat kislap ng mga flash ay tila mga kidlat na nagpapatunay sa kanyang rurok ng tagumpay. Ang FACO Sovereign Method ay hindi lamang tagumpay ko. Ito ay tagumpay ng bawat pamilyang Pilipino na nagnanais ng mas ligtas na panganganak. Ang wika ni Tristan, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan sa pamamagitan ng mga dambuhalang speaker na nagbibigay ng isang banal na himig sa kanyang kasinungalingan. Sa isang madilim na sulok sa gilid ng entablado, nakatayo si Tala. Hindi siya nakasuot ng gown na pinili ni Doña Esperanza. Sa halip, suot niya ang kanyang puting blouse na may burda ng kanyang pangalan, Dr. Tala Isabel Navarro. Ang kaputian ng kanyang kasuotan ay tila isang hamon sa kadiliman ng lahat ng dumi na nakapaligid sa kanya. Naramdaman ni Tala ang bawat patak ng pawis na gumagapang sa kanyang likuran, ang bawat pintig ng kanyang puso na tila isang tambol na naghahanda para sa isang huling laban. Huminga siya ng malalim, ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa isang maliit na remote control na nakatago sa kanyang bulsa. Ito na ang sandali. Ang sandali kung saan ang lahat ng pait, lahat ng sampal, at lahat ng pagnanakaw ay matatapos. Dahan-dahan siyang humakbang patungo sa gitna ng entablado. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa makintab na sahig ay hindi narinig sa gitna ng masigabong palakpakan. Ngunit ang kanyang presensya ay tila isang malamig na hangin na biglang nagpatahimik sa mga taong nasa unahan. Nang makita ni Tristan si Tala, ang kanyang ngiti ay bahagyang nanginginig. Ngunit mabilis niya itong pinalitan ng isang mapagmahal na anyo para sa publiko. My wife, everyone. The woman behind my success, ang wika ni Tristan habang sinusubukang abutin ang kamay ni Tala. Ngunit hindi ibinigay ni Tala ang kanyang kamay. Sa halip, kinuha niya ang mikropono mula sa stand sa harap ni Tristan. Ang bawat mata sa bulwagan ay nakatuon na sa kanya. Ang katahimikan ay naging maselan, tila isang manipis na sinulid na malapit ng maputol. Ang FACO Sovereign Method ay hindi isang tagumpay. Ang simula ni Tala, ang kanyang boses ay malinaw, matatag, at puno ng isang awtoridad na hindi matatawaran. It is a fraud. It is a stolen life. Isang bulong na tila nagngangalit na agos ng tubig ang kumalat sa buong hall. Nakita ni Tala sa harapang hanay si Doña Esperanza. Ang matanda ay unti-unting namumutla. Ang kanyang hawak na baso ng pulang alak ay nagsimulang manginig hanggang sa dahan-dahang tumagas ang likido sa kanyang mga daliri, tila mga patak ng dugo sa isang puting tela. Pinitik ni Tala ang remote sa kanyang kamay. Ang dambuhalang projector sa likuran nila, na kanina ay nagpapakita ng larawan ni Tristan, ay biglang nagbago. Lumitaw ang mga orihinal na sulat kamay ni Tala mula sa laboratorio, ang mga timestamp ng kanyang mga nadiskubre, at ang pinakaimportante sa lahat, ang listahan ng mga pasyenteng pumanaw dahil sa mga binagong formula para sa tubo ng kumpanya. This is the truth. Ang pagpapatuloy ni Tala, ang kanyang mga mata, ay nananatiling nakatitig sa mga lente ng kamera na ngayon ay live
na nagpapadala ng kanyang boses sa buong bansa. Ang metodong ito ay ninakaw mula sa akin habang ako ay naghihirap na manganak ng mag-isa sa isang malamig na laboratorio. At ang mas masakit, binago nila ang formula upang makatipid na naging sanhi ng kamatayan ni Mrs. Rosales at ng marami pang iba. Tala, "Stop this nonsense! You're sick!" ang sigaw ni Tristan. Ang kanyang mukha ay naging pula sa galit at hiyang nararamdaman. Sinubukan niyang hablutin ang mikropono, ngunit mabilis na humarang ang dalawang lalaking nakasuot mula sa gilid. Ang mga tauhan ni Rafael. "Hindi pa ako tapos, Tristan." Ang malamig na wika ni Tala. "You stole my work. You stole my dignity. And you stole my daughter to keep me silent. But a mother's voice can never be silenced by gold." Bumukas ang isa pang file sa screen. Isang audio recording ang nagsimulang tumunog sa buong bulwagan. Ang boses ni Tristan, malinaw at walang bahid ng pagsisisi. "Just keep the child tight. Ang babaeng iyan ay mananatiling sunod-sunuran hanggat hawak natin ang anak niya. Her brilliance is now our property." Ang buong bulwagan ay naging tila isang libingan sa sobrang katahimikan. Ang bawat hininga ng mga tao ay tila naging isang hatol para sa pamilya Montenegro. Nakita ni Tala ang pagbagsak ng balikat ni Tristan. Ang kanyang asawa ay dahan-dahang napaupo sa sahig ng entablado. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng isang kawalang pag-asa na tila isang aninong lumalamon sa kanyang buong pagkatao. Tumingin si Tala sa direksyon ng kamera, ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit may kasamang ngiti ng tagumpay. "Luna, anak, pauwi na si Mami." Ngunit sa gitna ng kanyang panalo, isang takot ang biglang sumagi sa kanyang isip. Sa pagkakabunyag ng lahat, ano na ang gagawin ni Doña Esperanza sa kanyang anak na naiwan sa loob ng mansyon? Ang bawat segundo ng kanyang pananatili rito ay isang segundong nawawala para sa kaligtasan ni Luna. Ang bawat salita mula sa recording na umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan ay tila mga hampas ng latigo sa dangal ng mga Montenegro. Isang ingay na hindi kayang burahin ng anumang yaman. Ang katahimikan ng mga manunood ay tila isang dambuhalang timbang na pumipitpit sa hangin, ginagawang mahirap ang bawat paghinga. Nakatayo si Tala sa gitna ng entablado. Ang kanyang anino ay mahaba at matatag, tila isang tore ng katotohanan sa gitna ng isang gumuguhong imperyo. Sa paanan ni Tala, si Tristan ay isang larawan ng ganap na pagkatalo. Ang kanyang mamahaling suit ay tila naging isang basahan, at ang kanyang mukha ay nabahira ng pawis at hiyang hindi na kailanman mabubura. Ang bawat kislap ng mga kamera ng media ay tila mga kidlat na tumatama sa kanyang pagkatao. Inilalantad ang bawat dumi sa ilalim ng kanyang balat. Isang pangkat ng mga lalaking nakasuot ng madidilim na barong at uniforme ng kapulisan ang dahan-dahang pumasok mula sa malalaking pintuan ng hall. Ang bawat yabag ng kanilang mga sapatos sa makintab na sahig ay tila isang formal na martsa ng katarungan. Sa unahan nila ay si Attorney Rafael Ibarra. Ang kanyang mukha ay tila isang pader na gawa sa matigas na bato. Walang emosyon, ngunit puno ng determinasyon. "Mr. Tristan Montenegro and Dr. Hugo Salcedo, you are being invited for questioning regarding medical malpractice and documentation fraud." Ang mariing wika ng isang opisyal, ang kanyang boses ay tila isang pinalamig na bakal na humihiwa sa ingay ng bulong ng mga tao. Naramdaman ni Tala ang isang kakaibang pakiramdam nang makita niya ang malamig na bakal na mahigpit na pumulupot sa mga pulso ni Tristan. Ang tunog ng pagsasara ng posas ay tila isang huling tuldok sa isang mahabang kabanata ng kanyang pagdurusa. Si Hugo, sa kabilang panig, ay tila isang basang sisiw na pilit nagtatago sa likod ng mga gwardya, ngunit ang bawat pagtatangka niyang tumakas ay nauuwi sa masigpitan na hawak ng mga awtoridad. Tumingin si Tala sa direksyon ni Doña Esperanza. Ang matanda ay nakatayo pa rin, ngunit ang kanyang mukha
ay tila isang maskarang gawa sa porselana na unti-unting nagkakaroon ng mga lamat. Ang kanyang tungkod na may ulong ginto ay nanginginig sa kanyang kamay, at ang bawat hininga niya ay tila isang pagsusumamo sa mundong tumalikod na sa kanya. Ang mga mamamahayag ay tila mga gutom na lobo na pinaliligiran na ang matanda. Ang bawat tanong nila ay tila mga kagat na unti-unting bumubura sa kanyang kapangyarihan. Madam Esperanza, alam niyo ba ang tungkol sa mga illegal clinical trials? Totoo bang ginamit niyo ang apo niyo para i-blackmail ang inyong manugang? Ang bawat tanong ay tila isang sampal sa mukha ng matanda. Wala na ang reyna ng mga Montenegro. Ang natitira na lamang ay isang matandang babaeng nalulunod sa sarili niyang mga kasalanan. Nilapitan ni Tala si Rafael. Naramdaman niya ang marahang pagtapik ng abogado sa kanyang balikat. Isang tahimik na pagbati para sa isang laban na matagumpay nilang nairaos. Ngunit ang puso ni Tala ay wala pa sa bulwagang ito. Rafael, ang anak ko, kailangan kong kunin si Luna. Ang pabulong na wika ni Tala, ang kanyang tinig ay nanginginig sa pagitan ng saya at matinding kaba. Don't worry, Tala. May team na ang Department of Social Welfare at mga pulis na papunta sa mansyon niyo ngayon. We have the court order. Walang sino man ang makakapigil sa iyo ngayon. Ang sagot ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalinga. Mabilis na lumabas si Tala ng bulwagan. Ang bawat hakbang niya patungo sa labas ay tila isang pagtakas mula sa isang madilim na kuweba patungo sa liwanag. Ang malamig na hangin ng gabi ay dumasal sa kanyang mukha, tila isang basbas ng kalayaan. Sumakay siya sa sasakyang naghihintay. Ang bawat pag-ikot ng gulong sa kalsada ay tila isang awit ng paglalakbay patungo sa kanyang tunay na tahanan. Ang mga bisig ng kanyang anak. Nang marating nila ang mansyon, ang paligid ay nababalutan ng mga asul at pulang liwanag mula sa mga sasakyan ng pulis. Ang dambuhalang pintuang ginto na dati ay tila isang pader ng bilangguan ay ngayon ay nakabukas ng malapad, tila isang paanyaya. Tumakbo si Tala paakyat sa hagdan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila tumatawag sa pangalan ni Luna. Narating niya ang pinto ng nursery at pinihit ang hawakan. Sa loob, ang silid ay payapa. Tila walang kamalay-malay. Sa bagyong katatapos lang sa labas. Ang yaya na nagbabantay ay mabilis na tumayo. Ang kanyang mukha ay puno ng takot nang makita ang mga unipormadong pulis sa likuran ni Tala. Ibigay mo sa akin ang anak ko? Ang utos ni Tala. Ang kanyang tinig ay hindi na nanginginig. Ito ang boses ng isang ina na may ganap na karapatan. Nang sa wakas ay muling mahawakan ni Tala si Luna. Naramdaman niya ang isang init na tila bumubuo sa bawat piraso ng kanyang nadurog na kaluluwa. Ang bango ng baby powder at ang malambot na balat ng sanggol ay tila isang gamot na nagpapahilom sa bawat sugat na iniwan ni Tristan at Esperanza. Niyakap niya nang mahigpit ang anak, ang kanyang mga luha ay malayang pumatak at nanahan sa balat ni Luna. Ngunit sa gitna ng kanyang kaligayahan, naramdaman ni Tala ang isang bagay. Ang maliit na kamay ni Luna ay mahigpit na nakahawak sa kanyang daliri. Tila ba ayaw na ring bumitaw. Tumingin si Tala sa bintana ng mansyon kung saan ang anino ng pamilya Montenegro ay unti-unting naglalaho sa dilim. Tapos na ang digmaan. Nakuha na niya ang kanyang anak. Nakuha na niya ang kanyang katarungan. Ngunit habang tinitignan niya ang inosenteng mukha ni Luna, isang malalim na tanong ang nanahan sa kanyang isip. Paano niya ipapaliwanag sa batang ito, balang araw, na ang dugong dumadaloy sa kanyang mga ugat ay nagmula sa mga taong handang pumatay ng kapwa para sa kapangyarihan. 3 taon na ang lumipas mula nang gumuho ang mga pader ng Imperyong Montenegro. Ngunit ang bawat sikat ng araw sa loob ng Luna Women's Medical Center ay tila isang bagong pahina ng isang aklat na hindi na kailanman mababahira ng tinta ng kasinungalingan. Ang gusali ay hindi kasing tayog ng mga hospital ng pamilya Montenegro, ngunit ang bawat sulok nito ay puno ng liwanag.
Ang amoy ng matapang na kemikal at formalin ay napalitan na ng banayad na halimuyak ng tsaa, sariwang linen, at ang amoy ng mga halamang gamot na nakatanim sa maliit na garden sa gitna ng center. Nakatayo si Tala sa tapat ng malaking bintana ng kanyang klinika. Ang kanyang puting coat ay malinis, walang anumang mantsa ng nakaraan. Ang kanyang mga mata, na dati ay tila mga tuyong balon, ngayon ay sumasalamin sa asul na langit. Naramdaman niya ang marahang ihip ng hangin na nagdadala ng tunog ng tawanan ng mga bata mula sa play area. Isang tunog na tila isang malambot na himig na nagpapagaan sa kanyang kalooban. Doktora Navarro, ready na po ang mga patients para sa afternoon consultation. Marami pong mga nanay mula sa kabilang barangay ang naghihintay. Ang wika ng kanyang assistant, isang batang doktor na punong-puno ng sigla. Salamat. Pakisabi sa kanila ay sandali na lang. Ang sagot ni Tala, ang kanyang tinig ay puno ng isang uri ng kapayapaan na tanging ang mga taong nakaligtas sa bagyo ang nakakaalam. Bago siya lumabas, isang maliit na anyo ang mabilis na tumakbo papasok sa silid. Ang tunog ng maliliit na yabag sa makinis na sahig ay tila isang mabilis na tibok ng puso ng pag-asa. Mommy, look, I drew a big sun for your office. Ang masayang hiyaw ni Luna, na ngayon ay 3 taong gulang na. Ang bata ay may mga matang tila nagniningning na mga bituin. At ang kanyang nangiti ay ang tanging lunas na kailangan ni Tala sa bawat pagod. Inangat ni Tala ang anak at hinalikan ito sa pisngi. Ang amoy ng gatas at araw sa buhok ni Luna ay tila isang banal na basbas. Sa bawat haplos niya sa buhok ng anak, naalala ni Tala ang dilim ng nursery sa mansyon. Ngunit ang alaala na yon ay tila isang anino na lamang na tuluyan ng nilamon ng liwanag. You're such a great artist, Luna. Go back to Tita Nurse muna, okay? Mommy has to help other mommies. Ang malambot na wika ni Tala. Nang makaalis si Luna, dumaan si Attorney Rafael Ibarra sa tapat ng kanyang pinto. Hindi na siya nakasuot ng pang-opisina, kundi isang simpleng polo na tila nagpapahiwatig ng isang buhay na wala ng bitbit na mabigat na kaso. Tumigil siya at sumandal sa hamba ng pinto. Isang matipid na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. I heard the news today, Tala. Tristan's final appeal was denied. Mananatili siya sa loob ng mahabang panahon. At si Doña Esperanza, balita ko ay mag-isa na lang siya sa isang maliit na kondo. Binenta na ang lahat ng ari-arian para pambayad sa mga danyo sa mga biktima. Ang balita ni Rafael, ang kanyang boses ay walang halong galit, kundi isang pagkilala sa katarungang sa wakas ay dumating. Tumingin si Tala sa malayo. Hindi na siya nakakaramdam ng matinding katuwaan sa pagbagsak ng mga Montenegro. Ang kanyang paghihiganti ay hindi natapos sa paninira, kundi sa pagbubuo ng isang bagay na mas dakila. Hayaan na natin sila sa kanilang katahimikan, Rafael. Ang karma ay hindi laging tungkol sa paghihirap. Kung minsan ito ay tungkol sa pagmulat sa kanila kung ano ang nawala sa kanila. Ang paggalang at ang pamilyang tinalikuran nila, ang mahinahong sagot ni Tala. Lumapit si Rafael at iniabot ang isang tasa ng kape. Ang init ng baso sa palad ni Tala ay tila isang tahimik na pagpapatunay ng pagkakaibigan o marahil ay higit pa roon. Ngunit sa ngayon, ang bawat sandali ng katahimikan sa pagitan nila ay sapat na. You did well, Dr. Navarro. Iniligtas mo hindi lang ang gawa mo, kundi ang libu-libong nanay na gagamit nito ng tama. Ang wika ni Rafael, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga na tila isang lihim na laging nakatago. Nang lumabas si Tala sa kanyang klinika upang simulan ang kanyang panggagamot, nakita niya ang isang buntis na pasyente na nakaupo sa bench. Ang babae ay mukhang pagod at balisa, tila pasa ng buong mundo sa kanyang sinapupunan. Nilapitan siya ni Tala at dahan-dahang hinawakan ang kanyang kamay. Ang lamig ng kamay ng pasyente ay unti-unting napalitan ng init ng palad ni Tala. Huwag kang mag-alala, Nay.
Safe kayo rito. Magiging maayos ang lahat, ang pangako ni Tala. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Tala na ang bawat sugat na iniwan ng nakaraan ay ganap na ng naghilom. Hindi na siya ang biktima ng pamilya Montenegro. Hindi na siya ang asawang ninakawan ng boses. Siya ay si Dr. Tala Navarro, isang inang nagtagumpay, isang manggagamot na may integridad, at isang babaeng muling sumulat ng kanyang sariling tadhana. Sa labas, ang mga huni ng ibon ay tila isang masayang pagdiriwang ng buhay. Ang ulan na dati ay simbolo ng kanyang pagdurusa ay ngayon ay tila isang tubig na nagdidilig sa mga pangarap na muling tumutubo. Tapos na ang gabi. At sa piling ni Luna, ang bawat bukas ay isang walang hanggang liwanag.